Okay, so ginigi ka na mag-invest or mag-ipon. Alam mo na ba yung investments na para sa'yo? We already talked about how to know the cost of your future day and how you can build the first layer to protect it. Pero wait, bago ka pumasok sa kahit anong investments, kailangan muna nating malaman ang iyong risk profile. So hi, I'm a mom of 3 and a breadwinner building a 60 million peso portfolio. And kung tatanungin mo ako kung bakit kailangan nating malaman yung mga risk profiles natin, ito kasi yung makakapag-filter ng mga investments na pwede at hindi pwede sa atin. Technically, kung ano yung mga ideal, ganyan. So yes, meron nun. Hindi siya one size fits all. Hindi rin siya hula-hula na tipong kung saan matapat go na or kung ano yung mukhang magandang pakinggan, pwede na. Marami yung nabubulag sa investment kasi sobrang dami talaga ng instrument sa market. Ngayon, yung risk profile mo, yung magdadala sa'yo dapat dun sa mga tamang investments na pwede and match sa'yo. Yan. Okay, so your risk profile is a combination of your risk tolerance and your risk capacity. Pag sinabing risk tolerance, ito yung emotions tied to the money. Nakapaglaro na ba kayo ng kahit anong game of chance? May time ba na tumaya ka and ended up losing? Ano yung difference ng, halimbawa, tinaya mo yung 1 peso? Or kahit lang dun sa mga arcade games na hinuhulugan ng 1 peso or sa perya na iniitsa yung mga piso-piso. Di ba pag yun yung ginawa mo, kahit mawala siya, hindi masyadong malaki yung effect sa'yo psychologically, right? Hindi siya psychologically incapacitating kasi hindi naman yun lahat ng pera mo. So, nai-enjoy mo yung pagtaya. Ngayon, kung i-compare natin yan, kung halimbawa, nakipagpustahan ka ng 500 pesos, example, sa color game, ganyan, tapos yun na lang yung pera mo, iba yung effect, di ba? Yun yung risk tolerance. Kung kaya ba ng well-being mo, yung risk na yun of losing part or all of the money that you risk yan. Ngayon, pupunta naman tayo sa risk capacity. Meaning, yung capacity mo to accept the loss without compromising the needs of your family. Kapag ba ni-risk mo yung 1 peso, manganganib agad ang family mo, hindi ka ba makakauwi kasi kulang na yung pamasahe mo? Depende yon sa financial capacity ng tao at the moment. Now, alam na natin yung risk tolerance versus risk capacity. Now, magbibigay ako ng guide question sa assignment. Look into your heart, ganyan. Kailangang pag-isipan to ng mabuti kasi sa totoo lang, yung tibay ng loob and mindset natin is required in this process. Dapat, hindi nyo i-overestimate yung sarili nyong capacity or tolerance. You need to be very truthful kasi magiging mali yung setup mo if these questions are handled incorrectly. Una, can you handle volatility? Yung tipong kapag ba yung investment mo, sige yung sa example natin na 2,000 pesos, kapag yung 2,000 pesos mo ay naging 1,400 or like 500 na lang sa susunod na buwan, ano yung gagawin mo? Ano yung mararamdaman mo? Self-check ito ha, and siguro naman kaya nating maging honest sa mga sarili natin, hindi naman need pumasa or ma-judge, pero importanteng tanong kasi ito dahil if you filter out nito yung majority sa mga high-risk investments na meron sa market for your own peace of mind. Kung ang sagot mo is magpapanik ka or mag-alala ka or prone ka na baka magdesisyon ka na magbenta agad ng investment, ibig sabihin mababa or low yung risk tolerance mo. Kung halimbawa naman hindi ka komportable pero ikaw yung tipo ng tao na I will trust the process, it's just paper loss. Meaning, possible na meron kang moderate risk tolerance. Ngayon, yung last, halimbawa naman kung mas na-excite ka bumili pa dahil feeling mo i-discounted yung price, you're up my alley, friend. Ayan, high risk tolerance tayo. Gusto ko lang linawin na hindi nabibuild ang tolerance based lang sa type of investments ha. Kasama din nito kasi yung knowledge you have on investing. Kaya dapat mo din yung i-consider. Nagbabago naman yan and nag-evolve so wag ka masyado mag-worry if low yung risk tolerance mo right now. Hindi naman siya dapat maging high ang tolerance mo. Dapat maintindihan mo lang muna saan ka belong para doon ka magpa-plan accordingly. So next question would be, what is your time horizon? Kailan mo posibleng kailanganin or kunin yung pera na i-invest mo? And kagaya ng sinabi ko sa previous video, this should not be for your emergency fund. We are talking about retirement money. So, ilang taon ang meron ka before your target date of retirement? So, halimbawa sa example ko na lang, I plan to retire pa 17 years from now. Pero hindi absolute retirement pa yung bala ko dyan. Gusto ko magkaroon pa ako ng side hustle to keep my mind busy. Pero, for reference, 5 years and below, medyo low risk capacity na yun. Dapat hindi na tayo mag-attempt sa mga high risk investments. Kailangan, dun sa part na yun is nagbibuild na tayo ng steady income streams. Yan. So, kung 10 years and above, ito yung medyo pwede pa in a sense na pwede mo pa ma-survive yung volatility ng market if ever man na makapag-consider ka ng volatile investment. Yan. I think kasi sa part na to, ang pinakamalaking pagkakamali ng maraming tao ay yung belief nila na matapang sila sa risk. Kahit yung perang ginagamit nila minsan, last money na nila. So yung iba, meron silang gambler mentality. Yun kasi medyo nakakalito yun. Iba yung tapang ng pag-risk versus dun sa kakayahan na i-survive yung risk. Yan. So dito ngayon tayo papasok. Ito yung question na, what is your allocation? Kung nagsisimula ka pa lang, ang extra money na ine-expect mo, halimbawa
sa example natin is yung 2,000, nagsa-start ka pa lang this month, bubuin mo, ang masasave mo is 2,000, wala pang iba. So 100% siya ng pera mo, tapos gusto mo na siyang i-invest. Ibig sabihin nun, mababa pa yung risk capacity mo. Kasi kahit sino, I think, kung yun yung last money nila, tapos makikita mo na bumababa yun sa market, instead na ina-expect mong pataas siya, kakabahan ka talaga. And baka kung ano-anong stress yung ma-experience mo, lalo kang maging nega sa pag-i-invest. Pero kung iisipin mo, kung halimbawa, 5 months ka nang nagsisave ng 2,000 pesos, meron ka ng 10K na nakatabi, tapos ngayon mo palang sisimulan talaga na mag-invest. So, ibig sabihin, portion na lang siya ng pera mo. Meaning, mas meron kang breathing room to adjust. Lalo na kung meron ka nang nakasetup na emergency fund. Yun yung, kumbaga pag naririnig natin yung mga influencers on like recommending investment, palagi nila yung caveat. Yung parang tipong, but if blah blah blah, you need to have your emergency fund ready yan. So palaging may ganun na clause pag sinabi nila or nag-suggest sila ng investment. Pag wala yun, medyo kakabahan ako sa influencer na yun. Kasi nakakatakot yun na parang mag-jump ka agad sa investment, wala ka pang emergency fund. Pwede siyang pagsabayin. Parang for us, sabay namin binibuild yung emergency fund and yung investment namin. Magkaiba lang siya ng allocation. So, yung last question ngayon would really depend on what you prioritize. And siguro, considerable part would be your horizon pa din. Kasi halimbawa, ano ba yung gusto mo? Regular income or growth? Yan. Kasi mahati na naman tayo if dividend investing or growth investing ba. Again, nakabase tayo dun sa 2,000 na monthly saving power. Syempre, kung mas malaki yung investing capacity mo, you can have both. Ako din kasi at the moment, nakasplit pa din siya between income and growth. Pero, pag nakita mo yung allocation ko, leaning siya towards growth yung portfolio ko. Kasi nga, 17 years pa yung horizon ko. So, ayan yung mga questions. So, kapag nasagot mo na lahat ng mga questions, mas madali mo nang mahanap ang sarili mo sa mundo ng investment. Kung ano yung mga assets na mag-fit dun sa risk profile mo. Well, hopefully, it helps kahit konti. And that's the update for today, groupmates. See you on the next one.